tigilan mo yung kapitingin mo kay Dave, ha? Kala mo hindi ko nakikita, ha? Layuan mo siya. I'm warning you. Pag ikaw sinabunutan ulit ni Bianca next time, hindi ko siya pipigilin. Tulungan ko pa siya. Dave, samahan mo ko. Si Papa ay sinubo sa hospital. James, pakitapos na muna tong file dito, please. Tara. Patawarin mo ako. Kung ngayon, hihilingin ko sa'yo that you return the favor to me as a father. Wala na akong ibang lalaking higit na mapipili pa para sa anak ko. Kung hindi ikaw din. Pangako mo sa akin din. Haalagaan mo siya. At mamahalin mo siya. Kang katulad noon. O higit pa. Pangako mo sa akin yan, din. Pangako mo sa akin. Please. Papa! Papa! So, totoo nga. Kayo na ulit ni Bianca? Naiipit lang ako. Dave, ano to? Bakit may photo ang babaeng to dito? Di ba kakampi siya ni Gwyneth? Have you really lost your mind? Alisin mo to dito! Alisin mo! Alisin mo! Alisin mo! Okay na yan. Okay na, alisin mo! Stop! These are my things. This is my condo. Ngayon, kung ayaw mo dito, ayaw mo yung mga bagay ito, huwag ka na bumalik. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Dave. Dave, I'm sorry. Nabigla lang ako. Sorry, Dave. Nasaktan mo ang feelings ko eh. And the last thing I want is associate ka kay Gwyneth. Ayoko. Medyo nakalakad-lakad na ako eh. Babalik na ako sa trabaho. Ay, Oh, Ellen, buti naman at nandito ka na. Kanina ka pa hinihintay ito ni Lester, oh? Lester, may kailangan ka ba sa akin? Sensya ka na, medyo pagod ako ngayon eh. Wala, nagbaka sakali lang ako na maabutan kita. Dinalaw ko lang din naman yung tatay mo. Kinukumusta ko lang. Alam mo, mabait na bata tong si Lester eh. Kung siya ang magiging nobyo mo, walang kwenta sa akin yun. Ay, makinaro kayo ganyan. Baka magkatotoo, kiligin ako. Lester, pwede bang sa susunod ka na lang ulit pumalaw? Okay lang ba sa'yo mauna ka na muna ngayon? Pagod lang talaga ako. Gusto ko na magpahinga eh. Okay lang. Mauna na rin ako. Manginer, mauna na ako sasabihin ko lang kayo mga amato na okay ka naman. O sige, sabihin mo malapit na to. Ha? Sige, Helen. Ellen, sandali. Mula nung lumabas ako ng ospital hindi mo na naharap tong si Lester, Ha? Sa itsura ng tao, kahit hindi magsalita, halata naman na gustong-gusto ka niya eh. Ano bang ayaw mo sa kanya? Pero wala naman ho eh. Hindi lang ako handa sa mga ganyang bagay. Tsaka, tayo naman, pinapamigay niyo na ba ako? Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang bilang ama, siyempre ang gusto ko yung may nag-aalaga sa'yo. Hindi ko na nga kayo maalagaan eh. Okay lang naman ako, tay. Basta okay kayo, okay na ako.
Ay, naku, Helen. Alam mo, nag-aalala lang ako. Eh, halos ikaw na nga ang gumagawa ng lahat ng tungkulin ko dito sa pamilyang ito. Baka mamaya nakakalimutan mo na yung sarili mo. Ano naman? Buti nga yun may nagtutuloy. Kung hindi, pare-pareho tayong mamamatay ng dilat dito. At saka pag nag-boyfriend yan, mabubuntis lang yan. Inaheton tayo lahat. Ano tayo? May kailangan pa ba kayo? Okay lang. Sige tayo. Huy, energy! Energy! Magsimula na ang concert! Bakit ba ngayon ka pa nagtamad-tamad dyan? Hindi ko nga alam eh. Parang lagi akong pagod. Ma, may energy bar pa ba dyan? Kasi nagugutom na ako eh. Na naman? Ang dami mo nang kinain kanina. O, may sexy number ka pa. Makikita malaki ang tiyan mo. Sige na, ma. Please, stress na rin ako eh. O, sige, sige. Dito ka lang, ha? Papabiling ko si Helen ng energy bars. Dave! So, wala ba akong good luck kiss? Good luck. Ito naman, parang walang kagana-gana. Huwag ka na mainis sa akin. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Pero, we had fun naman, di ba? Nasaan nga pala si Helen? Bakit mo naman siya hinahanap? Kasi parang mas maayos siyang kausap eh. Well, sorry, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Kanina ko pa siya hinahanap. Baka siguro may kausap na yung lalaki. Kasi meron ako palagi nakikitang sumusundo sa kanya. Baka boyfriend niya. Don't look at me like that. Siya ang tignan mo ng ganyan. Kanina pang may hinahanap na babae yan. So you, better bantayan mo yan, okay? And you, behave, okay? Ito, emergency money natin to. Ikaw, pag may kailangan ka, gusto kang bilhin. Ito, ha? Pero kung wala naman, ipon na lang natin to. Lalagay ko lang siya dito. Aalis ka na naman ba, ate? Iiwan mo ulit ako? Hindi ko masasabi ngayon, Paula. Ngayon ang concert ni Gwyneth, eh. Tsaka, pagkatapos daw, merong party. Hindi ko pa alam kung ano pang mga iba nilang gagawin doon. I-text mo na lang ako, ha? Tsaka, huwag mo nang patulan yung mga tao dito sa bahay. Kung anong bahala kay Itay, ha? Sige na. Alis na ako. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya ngayong gabi. Sa totoo lang ho, isa itong pangarap na tinupad ninyo para sa akin. Ngayon naman po sa susunod kong kakantahin, ito po ang carrier single ng aking album at sana po magustuhan ninyo. Si Helen! Tulungan yun! Doktor! Doktor! Tumawag kayo ng doktor! Gwyneth! 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 Gwyneth, anak! Anak! Gwyneth! Gwyneth! Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakapagsabi sa tunay na dahilan kung bakit biglang hinimatay ang singing sweetheart na si Gwyneth. Kanya-kanyang espekulasyon ang mga nakasaksi sa nangyari.
May mga nagsabi na overfatigue daw ito. May ilang nagsabi na di umano ay pagod lang ang Gwyneth bago pa magsimula ang concert. At meron din namang ilan na nag-iintriga na di umano ay buntis ang ating singing sweetheart. Di umano kasi may mga bulong-bulungan na si Gwyneth. Ang dudumi talaga ng isip ng mga tao. Hindi ba na nakita kung paano humataw sa stage ang anak ko? Siyempre, mapapagod yan. Hindi naman yan robot, ma-overfatigue. Ito naman kasing si Gwyneth eh. Hindi siguro ito nag-inom ng vitamins niya eh. Ma'am, baka naman po kasi kailangan niyang kumain ng maayos. Puro salad naman ho kasi kinakain yan eh. Pag ikaw na ang manager ng anak ko, ha? Hingin ko ang opinion mo. Pag ganitong mainit ang ulo ko, huwag kang sabat! Kang sabat! Opo. Doc, how's the patient? Ayan, natutulog pa. Gisingin ko ba? Kumusta ba ang lagay niya? No, let her rest. Kailangan niyang matulog ngayon. She needs a rest of now. Her lab test just came in. Okay naman po ang lahat. But I have just one more test to do. Tayo. Tayo, wala na ho pala kayong antibiotics eh. Ako hayaan mo na. Hindi naman kailangan eh. Tsaka sayang lang ang pera. Di pwede yun, Tay. Kailangan nyo yun eh. Hayaan mo na. Huwag na ho kayo mag-alala. Bibili muna ho ako sa butika, ha? Sandali lang po. Ma'am, kanina pa ho kayo palakad-lakad dyan ah. Eh, maupo naman kayo, tsaka kumain naman kayo. Baka naman kayo magkasakit niyan. Ay, talagang magkakasakit ako kapag hindi ko nalaman ang resulta ng test na yun. Nag-test na kanina, test na uli, puro test. Nasaan na ba yung doktor na yun? Ay, Doc. Ano po ang resulta ng test? Congratulations po, Mrs. Magkakaapo na kayo. Buntis po si Gwyneth. 6 to 7 weeks po ang nasa sinapupunan niya. Doc, nakikiusap ako. Malaking issue ito kapag lumabas sa public. Please, huwag niyo sabihin kahit na kanino. Huwag po kayong mag-alala. May doctor and patient confidentiality po tayong sinusunod. Salamat. Sige po. Magandang balita ho yun ah. Matatagdagan na yung pamilya niyo, tsaka magkakaapo na kayo. Tama! Hindi na nga namin matustusan ang sarili namin. May nadagdag pa! Kasalanan mo ito eh, ha? Kasalanan mo. Hindi mo binantayan si Gwyneth na disgrasya tuloy. Kasalanan mo! Ikaw! Ang tanga-tanga mo! Hindi ka na natuto! Bakit hindi mo mapigil ang kanin ng katawan mo? Masasaktan ka talaga! Papatayin kita! Malandi ka! Walang makakaalam nito. Hindi ito lalabas sa press o kahit na sino. Bukas na bukas din tatawag ako kay Dr. Hermana. Mag-set tayo ng appointment. Tumigil ka nga sa kaiiyak mo dyan, ha? Wala naman yan tutulong sa atin, eh. Mama,
Kahit kailan, ha? Hindi ka talaga nakakatulong. Sarili mo lang, hindi mo pa maalagaan, ha? Bukas na bukas din, ipaalis natin ang problema na yan! Huwag naman ho. Ma'am, huwag naman ho. Baka naman ho may iba pang paraan. Tsaka isa pa, kailangan malaman ng ama ng bata yan. Tanga! Isa ka pang tanga! Kung malaman niya ang tungkol dito, ha? May magagawa ba siya? Ikaw, huwag mo itong sasabihin sa kahit na sino, ha? Kung hindi, sasamain ka sa akin, Helen! Pareho kayong tanga! Tanga! Kanina ko pa kinokontak si na Cecil, pero parang wala sa kanilang gustong sumagot. Ano ba problema nila? Nakita mo naman yung nangyari kanina, di ba? Kung gusto mo siya makausap, di puntahan mo sa ospital. Kung talagang concerned ka. Ang concern ko ay kung matatapos nila yung concert series ko. At kung ano ba talagang problema ng babaeng yan. Yun, kung talagang may sakit siya. Anong ibig mo sabihin? Gumigimik lang siya? Gusto mo talagang malaman kung anong ibig kong sabihin, Dave? What if wala siyang sakit? At ang totoo ay yung kumakalat na chismis, nabuntis siya. Natakot ka, no? Dave, kung totoo man yun at kung ikaw ang ama, huwag na huwag mong tatanggapin. Promise me. Promise me. Bianca, hindi naman tayo kasal eh. Kaya please, huwag mong patakbuhin ang buhay ko. Ma'am, pasensya na ho kayo, ah. Sabihin niyo na kung makulit ako. Pero, hindi niyo naman ho itutuloy yung binabalak niyo, no? Kasalanan mo sa Diyos yun, eh. Alam mo ba kung gaano hirap ang dinaanan namin ni Gwyneth? Para lang marating namin ang kinalalagyan namin ngayon. Kung ilang beses kong kinapalan ng mukha ako hanggang ngayon, para lang hindi na kami bumalik sa dati naming mahirap na buhay. Tapos, ngayon, mawawala lang ang lahat dahil sa isang pagkakamali. Ma'am, yung pagkakamali yung pagkakaroon ng isang apo. Dapat nga ho matuwa kayo dahil kadugo niyo yun, eh. Tsaka, blessing mo yun. Blessing! Blessing! Yung Platinum Award, yung sold-out concert, yun ang blessing! Hindi yung isang bata na lumabas dahil lang sa isang gabi ng makating katawan. Huwag mo nga kaming isama sa katangahan mo, Ellen. Wala na kaming ibang hawak. Ito na lang ang mahiron kami. Mawala na ang lahat. Huwag lang ang karir ng anak ko. Huwag mo sabihin nag-worry ka kung totoo talaga yung chismis. Eh kahit totoo pa yun, di ka naman nakakasigurong sa'yo yun, no? Sana nga, hindi totoo. Isang beses lang naman nangyari. At dapat hindi naman mangyari pang muli. Eh nangyari na nga eh. Pagdasal mo na lang na hindi totoo yun. At hindi yun sa'yo. Dahil kapag kay Gwyneth ka natali, nako, sakit sa ulo yun. Tawagan ko kaya. Para at least once and for all,
hindi na nagugulo ang isip ko ng ganito. Malaman ko na ang totoo. Hindi na ako napaparinig ng ganito. Pati nga ang cellphone mo. May titingnan lang ako, ha? Yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Dahil pag ginawa mo yan, magmumukha kang guilty. At isa pa, hindi ka naman nakakasigurong sa'yo yun, eh. Hiyaan mo na kasi siya. At kung ako sa'yo, kahit ikaw pang ituro, wag na wag kang aamin, ha? Wag kang maghahanap ng hollow blocks na ihahampas mo sa ulo mo. Mabuti naman at alam mong sasabihin sa press. Mamaya tutuloy ka agad tayo sa klinik ni Doktora, ha? Siguro nagpapasalamat siya sa'yo dahil binuhay mo siya. Mabuti na lang nandito ka. At least ngayon, hindi ko nararamdaman na mag-isa ako. Huwag mong bilugin ang ulo ng anak ko. Tuloy ang plano natin. Hindi naman ako buntis eh. Ano ba, ina? Sa wakas, matitigil lang ang paghihintay mo. Hulaan mo kung sino nagbabalik. Hello? Wow, nang-flatter naman ako. Hindi niyo pa pala ako nakakalimutan. Gusto ko na malaman ng totoo. Dahil na ako matahimik hanggang di ko nalalaman ng totoo. Totoo ba na nagpunta ka ng Amerika at nanganak ka doon?